Habang abala ang gobyerno ng Pilipinas para pagtuunan ng pansin itong issue dyan sa South China Sea, ang mga dambuhalang mga bansa, yung mga mauunlad na bansa, ay abala naman kung paano pa maging malaki, lalo na yung kanilang ekonomiya, mga ugnayan na yan. At example na dyan, yung BRICS at yung kapitbahay natin na Thailand ay nagpahayag na talaga na sa pagnanais na makasama dito sa BRICS. Lalo tayong magiging huli niyan. Prof. Tama ka dyan, Admar, no? Ang isa akong nabagabag, natandaan mo may high trade mission ng Amerikano kasama 22 top firms in the US. O saan nabagsak ang Google? Hindi ba sa Malaysia? Saan bumagsak ang Amazon Hub? Sa Thailand. Saan bumagsak ang I think Apple or Microsoft? Sa Malaysia. Pero yun pumunta sa Pilipinas, ha? Bakit hindi nagtagal dito? Again, certainty, stability, predictability of policies. And then, syempre, mataas ang elektrisidad sa atin. So kung yun, inaasikaso, di ba? Alam mo, doon na lang sa pababain na ng elektrisidad para ang mamumuhunan pupunta dito, yung paggigil nyo sa mausig, yung paggigil nyo kay Pastor Kibuloy, yung pagbanat sa mga batas na dapat respetuhin, kung ginagawa nyo ang gigil nyo towards pababain ng elektrisidad, hindi ba mas okay yon? Solbahan natin ang mga problema to make us more investment ready and investment friendly. Kasi talagang nahuhuli na tayo. Ang titingnan mo na lang dyan, Laos at saka Myanmar. Si Cambodia, medyo tumatayo na rin. So, saan tayo ilalagay? Again, pang ilang beses ko nang sinasabi, nakakalungkot dahil hindi ito ang pinangarap ng bawat Pilipino. Baka hindi pa po na isaulo, na isapuso, na isabuhay ang bagong Pilipinas hymn at pledge, ma'am. Kaya ganito yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Ikaw ba, ma'am, may believe doon? Ay, hindi ko nga alam ang letra. At nagugulat ako sa hymn. Abay, pinanonood ko sila nung Independence Day. Wala kumakanta sa kanila. Doon sa outtake. Kaya siguro ganito ang sitwasyon ng ating Pilipinas, ma'am, kasi hindi pa nila na isabuhay, na isaulo at na isapuso. Biro mo, hindi ba tokenism yan mag-issue ka ng memo circular? Kung hindi nyo alam, ako ang posta ko nga, yung 3 anak na lalaki, kumanta at i-recite yung pledge. O kung mapuprove nyo, alam nyo sa puso, abay sige. Pero ang tanong ko, ibang-iba naman ang bagong lipunan. Kasi ang bagong lipunan, nagkaroon ng ganon, matapos na pa-improve lahat. Na-improve ang economy natin, na-improve ang ating position globally. Itong pilit So sinusunod mo ang tatay mo, ba't hindi mo sinusunod ang tatay mo? Sinabi ng tatay mo, you need to pay rent. Diba? Sinabi niya yun sa National Press Club sa DC, you need to pay rent. Nothing is for free. So ba't hindi mo sinusunod? So hindi ko alam. Sometimes he chooses to be like his father, but most of the time he fails to be like his father. So Hindi ba rent na may tuturing yung i-unfreeze, pero yung rent hindi para sa taong bayan? well, ako nagtataka dyan kasi meron ng balita na may go signal na daw. Hindi pumapasok sa Maharlika Fund. Di ba that was the vehicle? Meron pa bang Maharlika Fund, ma'am? Meron pa bang Maharlika Hindi Fund? ko nga Buhay pa alam ba yun? Dahil pinagtanggol nila lang matindi yun. Supposedly. Kasi parang nag-organize na at lahat, pero wala akong nakikitang investment, new money coming in. Ang meron lang si Maharlika, yung sa vlog niya. Lalo lang sumikat si Maharlika doon sa terminal nila. Ma'am, panghuli naming punto, marami na po ang nagaganap ngayon at mga senyales ng posibleng digmaan. Tayo pong mga payak at ordinaryong Pilipino, ano pong maaari natin gawin para mapayuhan? Mukhang hindi naman yata nakikinig sa payo. Duwapakil sila sa ating mga sa ating mga request.
As ordinary Filipinos, paano po kaya natin mapipigilan yung nakaamba o posibilidad na magkaroon po ng nuclear war at maghirap po ito sa ating bansa? Well, ang una dyan, pa-explain natin sa leader natin. Ano ba plano mo? Ano ba ang end goal mo? Kung gera, saan kami pupunta? Saan ang evacuation? 'Di ba? May pagkain ba doon? I mean, these things have to be dealt with. Kasi hindi ka sigurado ng pagyayabang mo ay hindi kasi subukan ng China. 'Di ba? Pero alam nila ang kasaysayan eh. Kaya alam nila ang China hindi mauuna. But you never know. Hindi mo masisigurado yan. So napakahalaga na i-identify ano ang probinsyang pwedeng evacuation, ano ang protocol natin, pag dumating na yung nag-launch na yung mga missile diretso sa atin, ano tayo, luluhod at sasaluhin natin ang missile. Nakakaawa naman ng Pilipinas dahil may leader tayong walang pakialam sa atin. So ako ang pakiusap ko sa taong bayan, sumulat kayo, tanungin nyo ang Pangulo, tanungin nyo si Secretary Teodoro, tanungin nyo si National Security Advisor, at patahimikin nyo si Tarela dahil siya nang gugulo. He is a spokesman. He should follow the chain of command. He cannot, start accusing Filipinos who love this country to be traitors just because we are saying, let's go back to the negotiating table. Sa tingin ko, kung may constituency laban sa gera, makikinig ang ating Pangulo. Ayan binibigyan ko na siya ng paggalang. Pero kung itutuloy nyo pa ito, kawawa ang Pilipino, kawawa ang sunod na salinlahi. Yung mga magulang natin na experience ang World War II. Ako, ang henerasyon ko, hindi ko yan na-experience. So, kaya kailangan pag-usapan, paano ba ang gagawin natin? Aba, Mr. President, nasaan ang contingency plan mo? Sa lahat ng krisis, may contingency plan. Ito ang Pangulo na sige ng banat ng existential threat and we should prepare. Prepare for what? Why don't you go down to the brass tacks and present a contingency plan to the Filipinos, especially those who are on the West Seaboard. Pero pag tinira tayo ng nuclear, ay kahit saan tayo tumago, sa liit ng Pilipinas, kawawa tayo. Ako, ma'am. Opo, sige po, ma'am. So ang akin lang, kung kailangan nyo sumulat sa Pangulo, kung kailangan nyo magsalita, ang taong bayan ang magsalita. Wala na tayong aasahan eh. Politiko, hindi natin maaasahan yung mga yan. Nakita natin kung ano nangyari sa charter change. Nakita natin kung ano nangyari sa pagbibigay ng ayuda. Yan ang aasahan natin. No? I think salus populus. The people should be able to talk and express their sentiments on this issue. Pag may mga, pag sumabog na nga chat ko sa iyo, ma'am, kung saan tayo magtatago. Joke lang. Ako, ang alam ko, gusto ko lumipad sa Mindanao. Ay. Pero meron daw mga... Drones daw may mga drones. Actually, alam mo kaya maraming pumupunta sa Davao kasi gusto nila ang Davao maging EDCA site. Ay, Noong pa naman yan good luck. Mga tao doon, ayaw. May local resolution nga doon na kumukundida sa mga hakbang ng national government. Akala ko ba ang kanilang target yung sa para sa epekto ng climate change, yung sa mga disaster response. Climate. Dapat Oh, doon sila sa eastern part ng Pilipinas, yun, malimit dumadaan yung mga doon. Oy, dinaanan na tayo ng ilang bagyo. Hindi naman natin nakita ang ironclad presence nila. Yun. Naku po. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, Prof. Salamat. Ingat rin kayo. Maraming salamat si Professor Malu Tiquia, isang political analyst and strategist po mga kapartners.